Anna's point of view. Matagumpay na nailabas namin ni Dwayne sa lihim na silid na yon sa loob ng bahay ni Mr. Rico si Miss Sylvia Villamor. Naiwan ako sa ospital para magbantay kay Miss Villamor. Samantalang dumiretso sa opisina ni Ninong si Dwayne para i-report ang kanyang natuklasan para makakuha na rin ng search warrant para makapasok at makahalughog ang mga pulis ng bahay ni Mr. Rico. Habang hinihintay ko naman ang paglabas ng doktor na sumusuri kay Miss Villamor, ay tinawagan ko si Evan at pinaalam ko sa kanya na natagpuan na namin ang kanyang tiyahin. Hindi naman nagtagal ay humahangos na dumating ang binata. "Nasaan ang tita ko, Anna? Kumusta na siya?" Magkasunod na tanong ni Evan nang tuluyan na siyang makalapit sa akin. "Nasa loob pa siya ng emergency room at sinusuri ng mga doktor." Dagling sagot ko sa kanya. Sa gulat ko ay bigla na lamang niya akong niyakap ng mahigpit. "Thank you for saving my Aunt Anna. Kung hindi dahil sa iyo, ay hindi namin makakasamang muli ang tita ko. You're really a lucky star for me." Maramdaming pahayag ni Evan habang nananatiling nakayakap sa akin. "Walang anuman, Evan. Ginagawa ko lamang ang aking trabaho. Saka hindi ko sinasadyang mailigtas namin ang tita mo. Aksidente lamang na naroon siya sa kwartong binuksan ko, kaya naligtas ko siya." Sagot ko sa kanya. Dahil tila walang balak siyang pakawalan ako, kaya ako na lamang ang kumala sa pagkakayakap niya. Siya nga pala yung tungkol sa nangyari sa atin." "Huwag na natin pag-usapan ng bagay na yun, Evan. Hindi ito ang oras at lugar para pag-usapan natin ang tungkol dyan." "You're right. May panahon para pag-usapan natin ang bagay na yun." Tila napipilitang sabi ni Evan. Maya-maya pa'y biglang nag-text ang kaibigan ko at sinabing pinapupunta ako ni Ninong sa opisina niya para pag-usapan namin kasama ang buong narcotic team ang gagawing search warrant sa bahay ni Mr. Rico. "Pasensya ka na, ngunit kailangan ko nang umalis, Evan." Biglang paalam ko sa binata matapos kong basahin ang text message ni Dwayne. Akmang tatalikod na ako nang biglang hinawakan ni Evan ang aking mga braso at pinigilan. "Mag-iingat ka, Anna." Paalala niya sa akin na tila nahuhulaan na niya kung anong sunod na gagawin ng aming team. Pagdating ko sa opisina ni Ninong ay naroon na lahat ng members ng narcotic team at tanging ako na lamang hinihintay nila para makapagsimula na ng meeting. Pagkatapos kong humingi ng dispensa sa pagdating ko ng late, ay agad nang nag-umpisa ang meeting namin. Halos 1 oras din ang tinagal ng meeting namin bago ito natapos. Agad na kaming pinauwi ni Ninong pagkatapos ng meeting para makapagpahinga at makondisyon ang aming mga katawan. Bukas pagdating ng search warrant ay agad naming pupuntahan ang bahay ni Mr. Rico dito sa Maynila. Maraming mga tauhan ng politiko at natitiyak namin na kargo rin sila ng mga armas na may matataas na kalibre. Kaya kailangan naming mag-ingat. Kapag umalmat ng laban si Mr. Rico kasama ang mga tauhan niya, ay tiyak na mapapalaban kami. "Kamusta na ang tita ni Evan?" Tanong sa akin ni Dwayne habang magkasabay kaming naglalakad palabas ng presinto. "Hindi ko alam. Hindi pa lumalabas ang doktor nang umalis ako." Umiiling na sagot ko sa kanya. "Sana ay maayos na siya ngayon. Hindi biro ang makulong ng kung ilang taon sa loob ng kwarto. Kapag sa akin ang nangyari kay Miss Villamor ay mababaliw na ako." "You're right. Matapang si Miss Villamor. Kaya nakayanan niyang makulong sa silid na yun na tanging sarili lamang niyang kanyang kausap. Kaya natitiyak ko na magiging maayos ang kanyang kalagayan." Sabi ko naman kay Dwayne. "O siya, huwag na tayong gumala ngayon at magpahinga na lamang tayo. Kapag mission accomplished na tayo ay saka na tayo mag-celebrate." "Tama ka dyan at sana ay magtagumpay tayo sa misyon na to. Para maharap ko na ang nararamdaman ko para kay Evan at mapag-usapan namin ang nangyari sa aming dalawa ng gabing yun." Dugtong ko pa sa aking isipan. "Paano? Mauna na ako Paalam ko sa kanya dahil nauna kaming makarating sa kinapaparadahan ng kotse ko. Tumango lamang si Dwayne at kumaway pagkatapos pinagpatuloy ang paglalakad, palapit naman sa kanyang kotse. Agad kong binuhay ang makina ng kotse ko at minaniobra palayo sa presinto. Kailangan kong magpahinga para kondisyon ng katawan ko sakaling mapalaban kami bukas. Pasado 10:00 ng umaga, dumating ang search warrant, kaya agad kaming nagtipon para puntahan ang bahay ni Mr. Rico. Tulad ng napagmitingan, 10 lamang kami na miyembro ng narcotic team ang unang nagpakita kay Mr. Rico. Samantalang ang ibang ka-team namin ay nasa di kalayuan lamang at naka-standby sakaling magkaroon ng laban. Ayaw sana kaming papasukin ng mga gwardya sa may gate, ngunit nang ipinakita ni Dwayne ang search warrant, ay walang nagawa ang mga ito kundi ang papasukin kami. Mabilis naman ang lakad na nagtuloy-tuloy kaming pumasok, papunta sa loob ng bahay ni Mr. Rico. "Anong kailangan ninyo?"
Madilim ang mukha na tanong ni Mr. Rico nang maabutan namin siya sa sala habang nagbabasa ng dyaryo. Halatado na bigla siya nang makita kami. May search warrant kami para sa iyo, Mr. Rico. Mayroong nag-report sa amin na mayroon ka raw lab na gumagawa ng iba't ibang uri ng pinagbabawal na gamot. Seryoso ang anyo na sagot ni Dwayne. At sino naman ang walang magawa sa buhay ang nagsabi sa inyo na gumagawa ako ng pinagbabawal na gamot? At saka wala akong lab dito. Bakit naman ako magtatayo ng lab sa loob ng bahay ko? Galit na wika ng politiko. Sabay tapo ng masamang tingin sa amin ng kaibigan ko. Malalaman natin iyan pagkatapos maghanap ng mga kasamahan ko. Mabilis na sagot naman ni Dwayne. Inutusan niya kami na halughugin ng buong kabahayan para hanapin ang lab na tinutukoy niya. Kasama ang 3 miyembro ng team namin, ay tinungo ko ang lugar kung saan ko nakita ang secret room. Pagkarating namin sa secret room, ay nagtaka ko kung bakit puno ng iba't ibang painting ang loob ng secret room kung nasaan naroon ang lab ni Mr. Rico. Kahit ang kwarto kung saan kinulong si Miss Villamor, ay puro paintings din ang laman. Wala kaming nakita na lab na gumagawa ng pinagbabawal na gamot. At kahit ang matalik na kaibigan ni Miss Villamor, na nagpanggap bilang siya ay hindi rin namin nakita sa loob ng kwarto na tinuro ni Dwayne. Kahit maliit na palatandaan na ang lugar na ito ay dating lab, ay wala rin kaming makita. Mukhang napaghandaan ni Mr. Rico ang gagawin naming paghalughog sa bahay niya. Nakakabilib din ang ginawa niya. Nagawa niyang mapalabas sa taguan lamang ng mamahaling paintings ang secret room na ito, sa loob lamang ng magdamag. Ang bilis niyang kumilos. Ngunit sino naman kaya ang nagtip sa kanya na may gagawin kaming search warrant sa kanyang bahay? Sa halip na siya ang mahuli namin, ay kami tong pumasok sa kanyang bitag. Ano? May nakita ba kayo ng mga pinagbabawal na gamot? Wala, di ba? Mga koleksyon ko lamang yan at dito ko tinago para walang magnakaw ng mga paintings ko. Galit na saad ni Mr. Rico. I'm sorry, Mr. Rico, sa ginawa naming pag-aabala sa'yo. Napilitang humingi ng paumanhin ni Dwayne kay Mr. Rico na madilim ang muka. Pagkatapos yung gambalain ng aking pananahimik at paghinalaan ng Sang Lord ay simpleng, sorry lamang maririnig ko sa inyo. Irereklamo ko ang buong team ninyo. Galit na sigaw ni Mr. Rico. Walang nagawa si Dwayne kundi ang tanggapin ng mga pinagsasabi ni Mr. Rico. Kahit na ang totoo ay gusto na niya itong upakan. Hindi ko na pinatapos pa ang anumang sasabihin ni Mr. Rico. At agad ko nang hinila palabas ng bahay ang kaibigan ko, na tila hinang-hina dahil sa nangyari. Mauhuli na sana namin ng politiko, ngunit nakalusot pa. Pero sino kaya sa mga miyembro ng team namin ng Judas? Dahil ang tanging nakakaalam lamang sa gagawin naming surprise search warrant ay kami ni Dwayne, si Ninong at ang mga miyembro ng team namin. Mayroon bang Judas sa narcotic team namin? Pagkatapos ng failed na paghahalugog namin sa bahay ni Mr. Rico, ay nasuspende kami ni Dwayne kasama ang 10 member ng narcotic team na pumasok sa loob ng bahay nito. Mabuti na lamang at hindi nasuspende si Ninong dahil malakas ang kapit niya sa itaas. Hindi sana kami masususpende dahil hawak kami ni Ninong na may mataas na katungkulan sa PNP. Ngunit naisip namin mas maganda ang makita ni Mr. Rico na masuspende kami para isipin niya na nanalo nga siya. Nawala na kaming kakayahan ni Dwayne para kalabanin siya. Ngunit ang totoo ay front lamang ang ginawang pagsuspende sa amin dahil binigyan pa rin kami ng misyon ni Ninong na mangalap ng matibay na ebidensya laban sa politiko. Hindi namin alam kung talaga bang may Judas sa team namin, kaya kami lang ng kaibigan ko ang nakakaalam. Depende nito. Sa ngayon ay mainit pa kami ni Dwayne sa mga mata ni Mr. Rico, kaya kailangan naming ipakita sa kanya ang kabiguan namin dahil sa pagkakasuspindi sa amin sa trabaho. At para mangyari yun, ay nagpunta kami ng kaibigan ko sa isang bar kung saan madalas na makikita si Mr. Rico kasama ang iba pa niyang mga kaibigan na ang hula namin ay may kinalaman din sa kanyang negosyong droga. Are you sure na makikita natin ngayon si Mr. Rico? Baka naman masayang lamang pagpunta natin dito tapos hindi pala siya darating. Mahina ang boses na sabi ko kay Dwayne. Kinuha ko ang baso ko na may laman na alak at dinala yon sa aking bibig. Inubos ko ang laman ng baso ko bago ko ito ibinaba sa mesa. Hindi ko napigilan ang aking sarili na mapadighay. Mukhang marami na yata akong nainom. Ngunit kahit ganoon pa karami ang nainom ko, o di kaya ni Dwayne, ay hindi pa rin kami malalasing. Hindi naman kasi totoong alak ang iniinom namin, kundi iced tea lamang. Nagawang palitan ng lihim ni Dwayne ng isang baso ng alak na in-order namin. Nang biglang namatay kanina ang lahat ng ilaw na umabot lamang mga ilang segundo. Kasabot namin na may kagagawa ng pagkamatay ng ilaw na nagpanggap bilang waiter kanina. Nang mamatay ang ilaw ay agad na pinalitan ni Dwayne ng isang bote ng alak. Nakapareho ng in-order namin, ngunit ang laman nito ay iced tea
na tinimpla bago kami umalis. Kaya maubos man namin ang laman ng bote, ay hindi pa rin kami malalasing. Sana lang ay makita namin si Mr. Wico para makita niya na nagpapakalasing kami at maisip niya na masyado naming dinamdam ang pagkakalis namin sa serbisyo. Don't worry, I'm sure na darating siya ngayon. Confident na sagot ni Dwayne, ngunit sa mahinang boses. Pagkatapos ay tinungga rin ito ang iced tea sa baso na may ilang cubes ng ice para kapanipaniwalang alak talaga. Sa halip na si Mr. Wico, ay ang madilim na mukha ni Evan ang nakita namin na palapit sa amin. Mukhang hindi nito nagustuhan ang naglalasing kami ng kaibigan ko. At malamang iniisip niya na dahil iyon sa palpak na resulta ng paghahalughog namin sa bahay ni Mr. Wico. Siguradong napanood nito sa TV ang nangyari. Hindi kami ang nagpatawag ng media dahil sa katunayan na nagulat na lamang kami na paglabas namin ng bahay nito ay may mga taga-media na naghihintay sa amin sa labas. Mukhang ito ang nagpatawag ng mga taga-media para mapahiya kami. And at the same time, ay maipakita nito sa media na malinis itong tao. Sa pagkakataong ito ay nahulog kami sa kanyang patibong. Sinasabi ko na nga ba at ito ang gagawin niyo, sabi ni Evan nang tuluyan na siyang makalapit sa akin. Agad niyang inagaw ang basong hawak ko at inalayo sa akin. Ganoon din ang ginawa niya sa basong hawak ni Dwayne. Huwag kang makialam dito, Evan. Mahina ang boses na sabi ni Dwayne kay Evan. Kung maayos lamang na pakikinggan ang binata ng boses ng kaibigan ko, ay mahahalata niyang hindi naman talaga ito lasing. Dahil lang sa nangyaring pagpalpak niyo na mahuli sa akto si Tito Abner, ay maglalasing na kayo. Nasuspende lang kayo sa trabaho at hindi pa katakpusan ng mundo. Makakabalik pa kayo sa trabaho pagkatapos ng suspension niyo. Inis ang tono ng boses na sermon ni Evan sa aming dalawa ni Dwayne. Thanks for rubbing salt on our wounds, Evan. Sugot ng kaibigan ko. Pagkatapos ay inagaw kay Evan ang baso nito at akmang tutunggain ang laman nang muling inagaw iyon ng binata. Hanggang dito na lang ba ang kaya mo, Dwayne? Hindi ka ba marunong tumanggap ng failure? Kung gusto mong magpakalasing, ay huwag mong idamay si Ana. I will take her home now. Nagtatagis ang mga ngipin na wika ni Evan. Evan, stop it! May dahilan kung bakit namin to ginagawa. Mahinang ngunit mariin ang boses na sabi ko sa kanya. Nakakmang hihilain na niya ang braso ko. Makakahanap pa kayo ng butas para hulihin si Tito Abner, Ana. And I promise that I will convince my aunt to testify against him. So please come with me. Iyahatid na kita sa bahay mo. Nakikiusap ang boses na saad ni Evan habang hawak ang isa kong kamay. Ibubuka ko sana ang bibig ko para sabihin sa kanya na kasalukuyan kaming nagtatrabaho ngayon ni Dwayne. Ngunit hindi ko na naituloy nang makita ko si Mr. Wico sa likuran ni Evan na naglalakad palapit sa amin habang malawak ang pagkakangisi. Looks like we're fated to meet each other, Miss Kagandahan. Nakangising bati nito nang tuluyang makalapit sa amin. Sinulya pa nito si Dwayne na umiinom ng iced tea na mukhang alak. Kitang-kita ko ang kasiyahan sa mukha niya nang makita na naglalasing kaming dalawa. Mukhang nandito kayong magkaibigan para ilabas ang sama ng loob ninyo sa nangyari. At kung hindi ako nagkakamali, ay nandito ka naman, Evan, para awatin ang dalawang ito. At nandito ka naman para mag-celebrate dahil naisahan mo kami, Mr. Wico. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Mariing sagot naman ni Dwayne na sinagot ng malakas na halakak ni Mr. Wico. Ha ha ha! Wala nang laban, Dwayne. Ano pa ba ang magagawa ninyong dalawa? Gayong suspende na kayo sa trabaho. Nangaasar na wika nito sa kaibigan ko. Pagkatapos ay muling tinapunan ng tingin si Evan. Now I know kung bakit tinanggap mo ang imbitasyon ko na sa bahay ka mag-dinner, Evan. Dahil gusto mo palang tiyakin kung nasa loob ng bahay ko ang tita mo. Si Cassandra ba ang nagsabi sa'yo? Nasa bahay ko at nakakulong ang iyong tita. What a fool woman. Kausap naman ito kay Evan na tila ba wala itong kasalanang ginawa. Kakausapin ko ang tita ko para mag-testify siya laban sa'yo, Tito Abner. At tinitiyak ko sa'yo na sa pagkakataong ito ay hindi mo na matatakasan ng batas. Nagangalit ang mga mata na sagot ni Evan. Halatado na pinipigilan lamang nito ang sarili na huwag suntukin ang kaharap na politiko. Iyan ay kung nakahanda siyang humarap sa mga tao pagkatapos ng nangyari sa kanya. At saka, hindi gugustuhin ni Sylvia na pagpiyastahan ng mga taga-media ang buhay niya. Lalo na kung maaaring makaapekto ito sa kandidatura ng kanyang kapatid. Nakangising sagot naman ni Mr. Wico. Malakas ang loob nito dahil marami itong kasamang bodyguards. At natitiyak ko na may mga armas ang bawat isa sa kanila na nakatago lamang sa loob ng kanilang damit. Sige na, iiwan ko na kayo.
Hindi ko na aabalahin pa ang pagsa-celebrate. Pagluluksa pala ninyo sa inyong kasawian. Nakangising dagdag pa nito. Boss, ang pagluluksa ay para sa patay. Mahinang kausap ng isang bodyguard ni Mr. Wico. Kahit anong term pa yan ang gamitin ko ay wala kang pakialam. Singal nito sa tauhan na biglang napaatras at napakamot sa batok. Pagkatapos ay walang paalam na iniwan kami para hagilapin ang mga kaibigan nito. Naiwan kaming tatlo na nagpipigil ng pagigigil sa kanya. Tama ng pagpapakalasing yung dalawa at iatid ko na kayo sa mga bahay ninyo. Seryoso ang mukha na wika ni Evan sa amin pagkaalis ni Mr. Wico. Sa aming tatlo ay alam ko na siya ang masigit na nagpupuyos ngayon ng kalooban dahil sa ginawa ni Mr. Wico sa tiyahin niya. Ngunit wala itong magawa para masampahan ng kaso ang taong yun dahil tila ayaw mag-testify ng tita nito. Siguro'y dahil na rin sa trauma. Kaya ayaw mag-testify ni Miss Villamor. Ayaw nitong maalala ang mga nangyari sa kanya. Ngunit paano mabibigyan ng hustisya ang ginawa sa kanya kung ayaw niyang tumistigo laban sa taong may sala? I think Evan is right. Umuwi na tayo. Sangayon ni Dwayne kay Evan. Tumango na lamang ako at hindi na nagsalita pa. Sabay kaming tumayo at umalis sa kinuupuan namin. Sabay-sabay na kaming naglakad palabas ng bar. Wait, hindi ba kayo nalasing sa dami ng nainom niyong alak? Wala nang isang baso ang natirang alak sa bote, pero tila okay lamang kayo. Biglang napahinto si Evan sa paglalakad nang mapansin na hindi naman kami mukhang lasing. Huminto sa paglalakad si Dwayne at lumingon kay Evan. Pagkatapos ay nagkibit-balikat lamang bago pinagpatuloy na udlot na paglalakad. Walang nalalasing sa iced tea. Simpleng sagot ko sa kanya. Aktong pasakay na kami ni Dwayne sa kanyang kotse nang maabutin kami ni Evan. Wait, stop! Ang ibig niyong sabihin ay, hindi kayo totoong naglasing? Iced tea ang ininom niyo at hindi alak? Nanlalaki ang mga matang tanong niya sa amin. Nagkatinginan kami ni Dwayne at sabay na pangiti. What we did is only to show up to Mr. Abner. Naudlot ang aking sasabihin at nanlaki ang aking mga mata nang makita ko ang ilang kalalakihan na may hawak na armas at nakaumang sa amin. Tapaha! Malakas kong sigaw, sabay hila ko sa braso ni Evan padapa. Nakatalikod kasi siya sa akin, kaya hindi niya nakita ang mga taong yun. Kasabay ng pagdapa namin ni Evan ay ang pag-ulan ng bala mula sa kalalakihang yun. Hindi namin alam kung sino sa aming tatlo ang kanilang target. At hindi rin namin alam kung sinong nagbutos sa kanila para patayin kami. Ang taong nagtatangka ba kay Evan o si Mr. Wico? Magkasabay kaming gumapang ni Evan papunta sa likuran ng kotse ni Dwayne. Nang makapagtago na kami agad niyang hinawakan ng aking mga braso at inuupo. Are you okay, Ana? Wala ka bang tama ng bala? Hindi may tago ang pag-aalala na tanong niya sa akin. I'm okay, Evan. Wala akong tama ng armas. Pero sa tingin ko ay tatamaan talaga ako kapag hindi mo ako binitawan para makayuko. Reklamo ko sa kanya. Hindi ko rin mahugot ang armas ko sa akin tagiliran dahil maigpit ang pagkakahawak niya sa magkabila kong braso. I'm sorry. Aniya sa akin bago ako binitawan. Nang mapatingin naman ako kay Dwayne, ay nahihiling ito habang nakataas ang isang kilay at tila nanunodyo ang mga mata. Inirapan ko siya pagkatapos ay hinugot ko ang armas ko at pumesto sa tabi ni Evan na may hawak na ring armas. Nang huminto sa pagbaril ng mga kalaban, ay sumanya sa akin si Dwayne sa pamamagitan ng kanyang daliri na ang ibig sabihin ay ikutin ko sa kabila mga kalaban. Where are you going? Nag-aalalang tanong sa akin ni Evan. Sa halip na magsalita ay ginuso ko na lamang ang katabing kotse ng kotse naman ng kaibigan ko. I'll go with you, sabi niya sa akin. Tumango lamang ako at pagkatapos ay nakayukong lumipat ako papunta sa kabilang kotse. Sumunod naman sa likuran si Evan. Nagtago kami sa likuran ng katabing kotse at bahagyang sinilip ang kinaroroonan ng kalaban. Nakita ko na may dalawang kalaban ang nagtatago sa likuran din ng isang kotse na nasa unahan naman ng kotse na pinagtataguan namin ni Evan. Mabigat ang galaw na inikot namin ang kinaroroonan ng dalawang kalaban. Wala silang kaalam-alam na nasa likuran na nila kami ni Evan. Pogi! Mahina akong tawag sa lalaking nasa harapan ko. Sabay kalabit sa likuran ko. Sabay namang humarap sa amin ng dalawa. Pagkaharap ng isa sa akin, isinalubong ko ng malakas na pukpok sa ulo ng hawak kong armas. Si Evan naman ang humarap sa isa pang kalaban at katulad ng ginawa ko, ay isang malakas na pukpok ng armas sa ulo ang kalaban ng ginawa niya. Halos sabay na nawala ng malay ang dalawang lalaki. Nagkatinginan kami ni Evan at nagpalitan ng ngiti. Nasa harap kami ng panganib ngayon, ngunit may saya akong nararamdaman sa aking dibdib.
Yun ay dahil magkasama kaming lumalaban sa mga kalaban. At hindi katulad noon na ako lamang pinoprotektahan ko lamang siya. Nice one, Ana. Nakangiting puri sa akin ni Evan. Para yan lang? Nakataas ang kilay ng sagot ko sa kanya at may pagmamayabang na hinipan ko ang aking armas. Natatawa namang napailing si Evan sa ginawa ko. Bigla kaming napayuko at nagtago sa likuran ng kotse nang biglang sumulpot ang 3 lalaking kasamahan ng 2 kalaban na pinatulog namin ni Evan at pinaputukan kami. Nakipagpalitan kami ng putok sa kanila. Naalerto ang mga kalaban namin nang makarinig ang mga ito ng sirena ng sasakyan ng pulis na palapit sa kinaroroonan namin. Agad na nagsipagpulasan ang mga ito. Lumabas ako sa pinagtataguan ko at pinatamaan sa likuran ng tuhod ang isang lalaki na patakas. Napaluhod ito ngunit mabilis na binalikan ito ng mga kasamahan habang ang iba ay nagpapaputok sa amin. Sumakay sila sa isang van na dumating at mabilis na tumakas. Hindi ko na sila hinabol pa ng putok dahil useless na kung babarilin ko pa sila. Gayong nakasakay na sila sa van. Baka makatama pa ako ng sibilyan at managot pa ako. Ayos lang ba kayo? Tanong ni Dwayne nang lapitan kami ni Evan. Magkasabay kaming tumango bilang sagot sa kanyang tanong. Si Dwayne ang kumausap sa mga pulis nang tuluyan na silang makalapit sa amin. Habang kausap ni Dwayne ng mga pulis na rumisponde sa narinig na putukan, ay nakatayo lamang kami ni Evan sa tapat ng kotse niya at naghihintay na matapos siyang magbigay ng statement. So, buhay pa pala kayong 3. Akala ko ay natigok na kayo ng mga lalaking yun. Sabay kaming napalingon ni Evan sa pinanggalingan ng boses ng lalaking nagsalita na walang iba kundi si Mr. Wico. Nakabadha sa mukha nitong malaking disappointment dahil hindi kami nagawang tapusin ng mga lalaking nakalaban namin. Bakit, Mr. Wico? Ina-expect mo ba na bangkay mo na kaming makikita paglabas mo sa bar? Sorry to disappoint you, pero mahina at duwag ang mga lalaking nakalaban namin. Nakarinig lamang ng sirena ng police car, pinabahag na agad ang buntot nila at nagsipagtakbuhan. Matapang kong sagot sa kanya. Bigla namang nagdilim ang anyo ni Evan nang makita niya si Mr. Wico. Inilang hakbang lamang ng binata ang pagitan nito at ni Mr. Wico. At nang makalapit na ito sa politiko, ay mahigpit nitong hinawakan ng kwelyo ng maedad na lalaki. Ikaw ba ang nag-utos sa mga taong yun na patayin kami? Ikaw rin ba ang nagtatangka sa buhay ko, Tito Abner? Hindi man lang nagpakita ng takot si Mr. Wico. Kahit nakakita nito ang matinding galit sa mukha ni Evan. Pinigilan pa nito ang mga bodyguard nito na akmang lalapitan ng binata. Kalmado ang mukha ni hinawakan nito ang mga kamay ni Evan na mahigpit na nakahawak sa kwelyo nito at sapilitang inalis. Relax ka lang, Evan. Hindi ako nagutos sa mga taong yon para tapusin kayong 3. Kahit na gustong-gusto kong gawin yon, hindi ko kailangang gawin yon dahil alam ko na may ibang taong gustong-gusto kang tapusin. Kaya maghihintay lamang ako na magtagumpay siya sa binabalak niya sa'yo. Nakangising sagot ni Mr. Wico. Bahagya pa nitong pinagpagan ang bahagi ng kwelyo na hinawakan ng binata. Sino? Sino ang taong tinutukoy mo, Tito Abner? Nagtatagi sa mga ngipin na tanong ni Evan. Secret? Nangiinis sa sagot ni Mr. Wico. Akmang lalapitan itong muli ni Evan, ngunit mabilis siyang napigilan sa braso. Tinapunan naman ako na makahulog ang tingin ni Mr. Wico bago muling kinausap si Evan. Basta ang alam ko'y kukunin niya ang pinakamahalagang tao sa buhay mo, Evan. Kaya kung ako sa'yo, ay hindi ko na siya hihiwalayan pa para makasiguro kong ligtas siya at hindi matatangay ng taong yun. Pagkasabi niyo na naglakad na siya palayo sa amin habang tumatawa ng malakas. I'm gonna kill that bastard! Nakakuyom ang mga kamao na sambit ni Evan habang sinusundan ng masamang tingin ng papalayong politiko. Huwag kang magpapadala ng emosyon mo, Evan. Ikaw ang matatalo kapag hindi mo makontrol ang emosyon mo. Paalala ko sa kanya. Nag-aalala ko na baka hindi niya makontrol ang galit niya kay Mr. Wico at baka kung ano pang magawa niya. Hindi siya pulis at ayokong ilagay niya sa kanyang mga kamay ang batas. Hindi sumagot si Evan. Sa halip ay bigla na lamang niya akong kinabig at niyakap na mahigpit. Na para bang takot na takot siya na mawala ako sa kanyang paningin. Isang malakas na tikhim mula sa aming tagiliran ang nagpakala sa aming dalawa. Nang tignan namin kung sino ang tumikhim, ay natuklasan naming si Dwayne pala iyon. Tapos na ito makipag-usap sa mga kasamahan naming pulis, kaya nilapitan na kami. Kailangan ko magpunta sa presinto para sa iba pang statement na kailangan kong sabihin sa kanila. Kaya sa tingin ko ay, sa kotse ka na lamang ni Evan sumabay, Ana. Pagbabalita sa akin ni Dwayne. Don't worry, Dwayne. Ihahatid ko siya sa bahay niya ng ligtas. Matatag ang tono na wika ni Evan
na inunahan ako sa pagsasalita. Mabuti kung ganun. Tila nakahingang sagot naman ng kaibigan ko. Pagkatapos ay mabilis na niya kaming tinalikuran. Let's go, Ana. Iyahatid na kita sa bahay mo. Yakag naman sa akin ni Avan pagkatalikod ni Dwayne. Nagpatiuna siyang naglakad patungo sa kinapaparadahan ng kanyang sasakyan. Walang imik na sumunod na lamang ako sa kanya habang napapailing. Hindi man lang niya ako binigyan ng pagkakataong makatanggi. Gusto ko sanang sabihin na magte-taxi na lamang ako. Ngunit inunahan na ako ni Dwayne. Kaya no choice ako kundi ang makasama si Avan sa loob ng kanyang kotse ng kaming dalawa lang. Wala kaming imikan habang nagbabiyahe kami papunta sa bahay ko. Sobrang tahimik ni Avan at hindi ko alam kung ano ang kanyang iniisip. Sa tingin mo ba si Mr. Wico ang nasa likod ng pagtatangka sa buhay mo? At sa nangyari ngayon, Evan? Basag ko sa katahimikang namamagitan sa pagitan namin. Saka pa lamang niya ako tinignan nang kinausap ko siya. Hindi ko alam, ngunit pakiramdam ko ay hindi siyang nasa likuran ng pagtatangka sa buhay ko kundi ibang tao. Sagot ni Evan, matapos ang isang malalim na buntong hininga. Ano na ngayon ang binabalak mo kay Cassandra? May kinalaman din kasi ang babaeng yon sa pagtatangka sa buhay niya. Kaya dapat managot din to sa batas. Ngunit gusto kong sa bibig niya mismo marinig ang salitang, ang batas na lamang ang bahala sa kanya. Ngunit sa halip na iyon ang sabihin nito, ay ibang narinig ko. Marunong akong tumapad sa usapan, kaya hindi ko siya isusuplong sa kapulisan. At kung hindi dahil sa kanya ay, hindi ko malalaman na nasa loob ng bahay ni Tito Abner ang tita ko. Kaya palalagpasin ko ang ginawa niya. Pero kapag gumawa ulit siya ng hindi maganda laban sa akin, o di kaya sa mga taong malapit sa akin ay, hindi ko na siya mapapatawad. Mahabang sagot nito. Pagkatapos ay bahagya akong sinulyapan, ngunit mabilis akong nag-iwas ng tingin. Hindi ko maintindihan kung bakit nakakadama ako ng pagsiselos, gayong hindi naman niya sinabi na mahal pa niya ang babae, kaya ayaw niya itong isuplong sa pulis. Ayaw kong mahalata niya ang nararamdaman ko, kaya nanahimik na lamang ako sa upuan ko, hanggang sa nakarating kami sa tapat ng bahay ko. Salamat sa paghahatid sa akin. Sabi ko nang buksan ko ang pintuan ng kotse para bumaba. Ana, tawag niya sa akin, na akmang isasara ko na ang pintuan. Bakit? Nagtatakang tanong ko. May nakalimutan ba siyang sabihin sa akin? Mag-iingat ka palagi. Ayokong magtagumpay ang kung sino mang taong yun na makuha ang pinakaimportanteng tao sa buhay ko. Seryoso ang anyo na wika niya. Napaawang ang bibig ko dahil sa aking narinig. Ano ba ang ibig niyang sabihin? Na ako ang tinutukoy ni Mr. Wico? Na pinakaimportanteng tao sa buhay niya? Na nais kuhanin ng taong nagtatangka sa kanya?